At isang maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Alam nyo, ilang tulog na lang, Reza, no? At darating na ang pinaka-inaasam-asam nating araw, ang pagdiriwang ng National Baptist Day sa ating bansa. At ito isang ayon sa Republic Act 11897. Full blast ang paghahanda. Of course, we would want that all Baptists ay magkaroon ng pagdiriwang, but ngayon ay significant na compared to last year ang mga nagdiriwang ng mga Baptist. At ito'y gaganapin po sa Huwebes, January 9, 2025. Kaya ito ang magbubukas ng 2025, no? Malaking Sa ating event, mga Baptist churches. At maya-maya lang ay kakausapin natin ang mga ilang significant na mga kapastoran natin, no? Sa mga iba't ibang areas. Meron tayo ng galing Ilocos Norte. Wow. Ito hindi na bago May sa mga atin ito. rehiyon, opo. Oo. Si Pastor Provi Cadilenia at meron tayong ito, yung mga kapastoran sa Rizal. Of course, hindi na rin bago ito rito. Lagi nga tumutugtog ito rito Si Pastor Ray Escrupulo. And of course, si Pastor Arnel Bon will individually introduce them later on. Yes, abangan niyo po yan mamaya sa What's Brewing. At sa Espresso Self po, abangan niyo rin po ang kwentuhan ng ating mga Lighthouse Cafe hosts as they also weigh in sa mga preparations po para sa big event na to para sa atin pong mga Baptists. Kaya manatili po kayo nakatutok and be with us for an hour of good talks. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman po si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Okay, alam mo baka ang ating mga taga-subaybay ay nagtataka, bakit tinatalakay natin itong National Baptist Day sa ating programa. Well, everybody needs to understand na ang ministry po, itong GCTV mismo na Channel 185 ay ministry ng Lighthouse Bible Baptist Church. So, ibig sabihin hindi lang po ito bagay na para bang non-profit, kundi ito ay isang ministry ng isang Baptist Church. At itong Lighthouse Cafe ay isang television program na nanggagaling din sa media ministry ng Lighthouse Bible Baptist Church. And for that, talagang pinagyayaman po natin hindi lang ang gospel ng ating Panginoon. Okay? Kundi ang ating pagiging kabilang sa mga churches. Okay? So, yun, Reza, ang pinanggagalingan natin. Baka people will be asking bakit gayon. Anyway, maraming salamat sa ating mga anong tawag dito? Batang-bata itong mga ito compared to me. Of course, sa malayong Ilocos Norte ay nariyan po si Pastor Provi Cadilenia mula sa Bacara, Ilocos Norte. Magandang gabi sa iyo, magandang araw sa iyo, Pastor Provi. Magandang gabi po, Bishop, Ate Reza, Pastor Ray, Pastor Arnel, at sa lahat ng mga viewers ng Lighthouse Cafe. Magandang gabi po. Fresh na fresh itong itsura ni Pastor Provi, Of course. At mula naman sa Rizal, ay narito naman si Pastor Ray Escrupulo ng Cainta. Okay, Pilgrim Bible Baptist Church. Magandang gabi sa iyo, Pastor Ray. Magandang gabi po sa inyo, Pastor Ruben, Reza, at Pastor Arnel. Of course. Kay Pastor Provi. Good evening. Of course, si Pastor Arnel Bon. Ikaw naparito ka na. Ngayon ka na naging guest dito. First time po, First time. Naku, kinakailangan magkape ka ng marami dito. Pastor Arnel, you are also a part of Pilgrim Bible Baptist Church. Blue Ridge. Blue Ridge, I'm sorry. Blue Ridge Bible Baptist Church. Of course. And your work is in what area? In Antipolo. In Antipolo. Rizal na rin yan. Bale, of course. So, bali, ang nasa atin dito yung mga significant na mga gawain ng mga Baptist. Nariyan, of course, ang sa Ilocos, sa Bacara. Ang tawag dyan ay, ano nga ang church ninyo? Ang tawag dyan, Pastor Provi? Hosanna Bible Baptist Church po. Hosanna Bible Baptist Church. At of course, Pilgrim Bible Baptist Church sa Cainta, Rizal. At sa Antipolo naman ay Village Bible Baptist. Village Bible Baptist Church na kapamilya naman ng Blue Ridge Bible Baptist Church. Ang mga Baptist talaga, mga family ang mga churches, mga grupo-grupo. Okay. Well,
Are you getting ready for the celebration on Thursday? Yes, we are. Very Okay. ready, very ready. Unahin natin si Pastor Proby. How is it with you dyan sa Ilocos Norte? Well, there's excitement in the air, Bishop, especially sa amin sa Hosanna, because our ministry will be hosting this coming together. And of course, I'm glad that more and more pastors have signified not only their positive response but their support. At talagang hindi lang po sila pupunta, kasama po ang kanilang church. As far Amen. as the program is concerned, maganda na po ang pagka-prepare to make sure everything will be done excellently for the glory of God. Wow. Amen. So, Ilang mga ang celebration gawa- sa inyo is parang provincial-wide na yan. Yes po, Bishop. So, we have a celebration in Ilocos Norte Province, and there's another celebration that will happen simultaneously in Ilocos Sur po. Oo. Ilang churches po ang kabilang dyan sa Ilocos Norte, Pastor Pro? More or less 30 po na mga pastors and churches. Oo. Actually, there are more churches. But, well, for this pagkakataon nito, opportunity, okay na yun. No? Province-wide. And mostly lahat ay mga Bible Baptist churches, mga Biblical Baptist churches. Okay. And kayo naman sa sa Rizal. Rizal. So magsasama na kayo. Yes. Porque Antipolo at Cainta, One whole area. bali province na ito, Province. bale wide. Yeah, province-wide. Ganun din sa Rizal. On deck namin, Pastor, as of, ito, kakapadala lang, 29 churches ang mag-participate, pero meron pa siyang kausap na nag-confirm din dalawa. Tama ba, dalawa? Mga daughter church na nga. Ganun din, mga 30 churches 30 plus din. Oo, 30 plus. Oo. At yung committed na mga members na a-attend, ang kinumit ng mga pastor ay nasa almost 700. Mhm. Although nagpa-pre-register kami, so inaano pa namin para umabot dun sa kung ano yung kinumit. Oh, yes. Sa isang area po yan, bale, ano yung big celebration? Isang Oo, area sa isang Rizal. area, Saan po? sa biyaya ng Panginoon ay pinayagan kami na gamitin yung isang malaking auditorium ng Cainta, yung tawag nila ay One Cainta Auditorium. At yung paggamit ng pastor ay 36 or 37,000 pesos ang renta. Pero ibinigay sa amin ng libre. Oh, of Libre ang course. paggamit. Alam mo, yan ang maganda na ang pagdiriwang na ito actually ay nagmumula Sa batas. doon sa batas ng Republic Act 11897. Siguro maaari nating i-share yun no? Ito nga ay actually featured itong RA 11897 na ito sa Lighthouse Bulletin last Sunday. But I have been talking about this a lot of times, no? And of course, alam po natin ay hindi lang ito pagdiriwang ng mga churches na Baptist per se para makapagdiwang po tayo. At sapagkat ang significance po nito ay may pagkilala ang ating estado, no, sa significance ng mga Baptists as churches sa ating lipunan. Now, I think you would agree with me, no, na kapag ang isang distinct na katangian ng mga Baptist, kapag ikay tinukoy na Baptist, no, outright, iisipin natin na ang taong ito'y may pananampalataya kay Kristo. Di ba? Pero hindi lang 'yun. Hindi lang 'yun. Na ang mga taong ito ay hindi lang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ngunit sapagkat sila nagsasabing Baptists, sila ay nabautismuhan. Di ba? Tama, no? You agree with me? Yes. And being baptized, ang mga Baptist ang uri ng mga mananampalataya, ng mga biblical Christians, na very attached sa mga churches. Yes. Because the command to baptize was actually given to Yes. churches. Okay? So, of all Christian professions, yung mga nagdedeklara, nagpo-professor sila yung mananampalataya, kapag in-identify ka na Baptist, you are actually related to a certain church. Palaging yun ang ating pinanggagalingan. Hindi lang tayo, sabi, ang Baptist po ba'y relihiyon? No. Ang pagiging Baptist ay pagiging miyembro ng church.
O, hindi ba? Ano palagay niyo sa sinabi ko? Tama ba yun? Yeah, we agree to you. Oo. Oo. Pastor Arnel? Tama po na ang Baptist ay hindi lang basta relihiyon or denomination. Ang mga Baptist ay trumatrabaho. Oo. Oo, kasi it is a work. Si John the Baptist, hindi naman niya apelyido yung Baptist. Oo. Trabaho niya yun. O, pero hindi naman miyembro si John the Baptist ng Baptist Church kasi Yes. hindi naman siya nabautismuhan. Opo. Pero Oo. ginamit natin yan kasi Oo. nagbabaptize si John the Baptist. Oo. Yeah, he has the authority. Has the authority. Of At course. tayo din, nakikilala tayo sa community, not because of our name, but because of what we are doing in our community, na nakapaloob tayo sa isang Baptist church. Yes. Yun yung banner natin every time that Yes. we go out. Ikaw, Pastor Provi. Yes po, I agree with that. At being a Baptist is first of all, syempre, tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas, which is the prerequisite. And being baptized, we are added to become a member of the church. As such, what a privilege and honor na tayo po kabilang sa pananampalataya. Okay, that's it. Now, more than just being a member of a church or a Baptist church, ang batas na ito ay nagbigay ng pagkilala into what actually Baptist churches do. Di ba? Halimbawa, ito inilagay ko rito, no? Ang RA 11897 ay nagre-recognize ng mga Baptists, no, sa kanilang mga contributions. For example, in the work of evangelism, na ang sabi that contribute to nation building. Wow! For the first time, there is a state law that recognizes that evangelism or, the bringing of the gospel of Jesus Christ contributes to nation building. At napaka-significant ng involvement ng mga Baptist sa evangelism. Number 2, na ang mga Baptist daw ay nag-establish ng Christian schools, at hindi lang basta Christian schools, may description pa, that instill academic excellence and build character in individuals. Can you imagine that? Hindi lang basta church lang kami, kundi ang mga churches natin. Ibig sabihin, hindi lang yung mga churches na kumikita, kundi ang primary purpose ay mag-instill ng academic excellence and build character in individuals. At number 3, ang sabi dito that we establish churches that proclaim, teach, and share biblical principles for the betterment of society. Can you imagine a recognition that our churches contribute to the betterment of society? Abay, saan ka papupunta niyan? Di ba? Anong palagay mo, Pastor Ray? Halaga po sa atin yan dahil hindi naman tayo yung nagpa-recognize o hindi tayo gumawa ng isang bagong pagkilos, kundi ito yung talagang gawain na natin. At isang mahalagang aspeto sa atin, of course, encouragement is Ibig mo sabihin whether there's a law or no law, ito yung ginagawa natin. Yeah. So, Maganda. pag may siguro, ang sinasabi ng iba, nagpapa-recognize tayo, well, ginagawa na natin to with recognition or without recognition. But of course, ito ay para sa atin, for me, parang an opportunity for us para mas mapagyaman yung ginagawa na natin and to have a better and wider impact. Which actually leads me to the point na ang ating theme for this celebration this year, ang nakalagay do that which is good. No? Alam nyo, ang kadugtong talaga nito is not just doing good, sapagkat ito yung hango doon sa Romans chapter 13. No? At kung babasahin natin yan, ito yung nung sinulat ni Apostol Pablo sa mga churches sa Rome, ay napaka-oppressive ng Roman government. No? So ang sabi niya you be subject to authority. But not just being subject na passive naman. Para bang, sige, okay na nga. You can be subject to authority, but you can be passive. Pero ang sabihin dito do that which is good, and you shall have the praise of the same. Ibig sabihin, tama yung sinabi mo, Pastor Ray. No? Whether there is recognition or no recognition, we do that which is good. In respect sa gospel, in respect sa education, in respect sa contributing
to nation building. And eventually, ang sabi thou shalt have the praise of the same. Kaya, Totoo yan, Pastor. Kasi Yes. ang experience namin sa Cainta, of course, in partnership with Lighthouse Bible Baptist Church in Cainta, na siya nauna nagsimula ng mga community outreaches na mga gawain. yes. It is because of that na yung praise of the same, isa yun sa mga factor na yung Pagkilala. local government, Oo. siya na yung kumbaga madaling pakiusapan na in fact, sabi pa nga niya kay Pastor Bong, kung tutuusin, ako pa nga dapat ang magbayad sa inyo. Dahil yung Oo. ginagawa Maraming niyo yan opportunity is na actually nabukas, yeah. pagtulong sa komunidad, na yun yung layunin Right. Oo. ng ating itong local government na ito. Okay. Well, ibig sabihin, we do kung ano lang ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan and do the ministry as how it should be acceptable to God. Yes. And then, He will be the one to bless. Yeah. Kayo, Pastor Profi, dyan sa Ilocos, I know that you are very engaged in many areas. Di ba? Describe to us your ministries. Totoo po yan, Bishop. Speaking of national building, character building, academic excellence, betterment, itong recognition po natin ay nagpapahiwatig na we as Baptist kinikilala ng Estado as an asset to the nation, that we are not a liability. Yes. Na hindi tayo yung mga nagdadagdag ng masasamang elemento. Oh. Tayo pa yung nagpo-produce ng mga excellent leaders. As Okay. far as that is concerned, dito po, as far as our ministry, purihin ng Diyos, I can highlight two. One is yung aking pong personal na ministry sa mga LGU, sa Yeah. mga munisipyo, mayors, vice mayors, konsehal, lahat ng mga employees, barangay chairman, they are very receptive na nakikinig po sa atin ng mga aral at turo. So talagang ang laki po ng ating contribution sa character building at pagpupush ng excellence sa mga tao. Ang second po na i-highlight ko ay yung mga eskwelahan. I organized the teachers in our church. Nagpagawa ako ng modules that would reflect the values education program of DepEd. So dinala ko po yan sa superintendent, in-approve tayo. So they gave us a opportunity from the most southern town to the most northern town Wow. of the entire Ilocos Norte para lahat ng mga high school students ay makapakinig sa atin ng moral enrichment and spiritual enhancement. Yun po, Bishop. Wow. Oh. Tama. Tama lang that sa pamamagitan ng celebration na ito ay hindi lang maramdaman ng komunidad, no? At ma-establish yung ating hindi lang pagkakilala pero yung damdam ng ministry, no? At isa pa, ang daming grupo ng Baptist sa Philippines. Yes. And I have been going around bilang pinaka-lead convener ng Alliance of Baptist Councils. You know, ang grupo natin, we are called Biblical Christians or mga Bible Baptists. We are independent Baptist churches, autonomous at that. Kaya iba-iba tayo. Ang mga Baptist, Pastor Arnel, hindi tayo hierarchical eh. Yeah. No, hindi tayo katulad ng mga ibang relihiyon na mayroong isang leader lang and everybody follows. So each Baptist church actually and even groups of churches are independent and they only associate they make organizations, associations and fellowship at mga alliances pero they remain to be autonomous. Yeah. And in our country sa pagkakawari ko we have about more than 30 groups of Baptists in the Philippines. And in 2020, it was the first time when we gathered doon sa SMX. Yes. And we had more than 22 groups of Baptist leaders there. Doon nagsimula yun. Yeah. Oo. At hindi lang sinabing marami pala ang Baptist. Impactful ang presence natin sa mga communities. Hindi ba? Oo. Now, alam mo nung araw kasi, we would rather have nothing to do with government, kasi separation of church and state. Yes. Pero paano natin gagawin yan? Samantalang
mismo sa ating preamble, we need to have the aid of the Almighty God. Yeah. Di ba? At sa ating mga komunidad, we need to minister to people, hindi lang within our membership. Kaya ito. Now, pinag-uusapan natin yung do that which is good. Para sa inyo, no? Nare-realize ba natin yung mga bagay na mabuti at kapaki-pakinabang sa ating mga communities? Yes. Oo. Sa amin, ang encouragement sa amin is, ito na rin yung pinang-exhort ko sa mga kapatiran. Bilang isang matandang church, although ako ay bagong pastor pa lamang ng Pilgrim, pero yung Pilgrim mismo is already 46 years. So, yung mga nagdaang panahon ng araw, pagka mayroong isang gawain sa isang komunidad, lalo na katulad sa Cainta, parang baguhan sa kanila yung ganyan. Parang ang dating nung gawain, kabigatan sa komunidad. Oh. Nagagalit. Kaya sila galit eh. Pagka halimbawa may activity tayo at mag-gather tayo doon at makakahabala tayo sa kanila, nagagalit sila. No? So parang para sa kanila, parang itong mga Baptist na ito, paano? Pero nung nasimulan natin yung mga pagkilos na iyan, yung of course, hindi lamang yung pagsuporta sa mga proyekto even ng mga from the barangay level at least, no, and then yung iba malalaking gawain even sa local government level. Nakikita ngayon na gumagaang yung pagkilos ng church kasi yung mga komunidad natututunan nilang tanggapin yung presensya kasi nagiging kagaangan tayo sa kanila. Ayun. Diba? So, kinakailangan maramdaman tayo ng mga community at ang kanilang pakiramdam sa atin ay kagaanan tayo, kabigatan. Hindi tayo kabigatan sa traffic. Hindi. Ano palagay niyo? Wala, lahat tayo kasali dyan sa traffic. Wala siguro. Tama po sa atin, sa Antipolo, vocal person tayo ng City Advisory Council na buong heads ng Antipolo 16 Barangay. Tayo ang nagsasalita when it comes to morality at yung paggawa ng simbahan doon sa mga community. At in every ordinances para doon sa mga kabataan, kasama tayo sa gumagawa ng papasa ng batas. At naririnig nila sa atin yung pagiging meron tayong pinaninindigan pagdating sa salita ng Diyos. And they recognize Baptist as kakaiba doon sa mga ibang denomination. Doon sa stand natin patungkol sa ginagawa. Alam mo, maganda, kasi tayo mga Baptist, we always say na kapag Baptist, Bible yan. Yeah. Okay? Nothing more. So, we actually platform our churches and ministries and our organizations sa kung ano yung mga churches sa New Testament. Yes. Okay? But ang mga churches ngayon actually, Pastor Provi, marami ng ibang ginagawa. Yung iba nasa business na and everything, nasa multi-level marketing, okay? So, aminin na natin yan. Pero sa pamamagitan ng batas na ito, ng RA 11897, para sa akin, ay tayo ini-establish sa kung ano dapat tayo at saan tayo makilala. Right. Hindi na tayo lumalabas sa banal na kasulatan at meron pa tayong sense na hindi tayo lalayo. Amen. Na ang mga churches natin ay magkaroon ng contribution sa nation building, merong impact sa mga kabataan, sa kanilang pagkakaroon ng academic excellence, no, at makapag-build ng character sa individuals, at ang mga churches natin ay manatili, no, na nakaka-contribute sa betterment of society by way of sharing, teaching, proclaiming biblical principles and truth. Amen. Hindi tayo lumalayo, lalo tayong ipinatitibay sa bagay na yan. What do you say, Pastor Provi? Ay 100% agree po doon sa sense na sinabi niyo, Bishop, na doon dapat tayo makilala. Kasi actually, yun ang language na nauunawaan ng community. Exactly. We can teach, we can talk all day, but unless they are a recipient of anything good that we do, they will never understand us. Parang yun po yung medium, yung good na yan. That's the kind of language that people understand so that they would open not only their ears but their hearts to us and eventually to our message.
Ayun. Yan ang nararamdaman. Pastor Arnel, kayo, anything to share? Tama po. Sa amin, sa experience namin sa Cainta, nagiging biruan namin. Dati, pag pumupunta kami sa barangay, kasi inirereklamo kami. Pero ngayon, hindi na. Pag pumupunta kami sa barangay, kasi meron na kaming partnership, pag meron mga gawain na makakatulong yung barangay sa amin, or kami naman makakatulong sa barangay. So, yun yung kaibahan. Hindi na kami pumupunta sa kanila dahil inireklamo kami. Yeah. Now, I'll be very upfront sa discussion natin kasi may mga nagsasabi na ito daw pagkakaroon ng batas na RA 11897, ginawang politika ito eh. Okay? Ang sagot ko ito. Obserbahan niyo yung sagot ko. Lahat po ng batas ng Pilipinas, pati ang ating constitution, yung saligang batas natin. No, meron tayong mga batas na applied sa national, applied sa local, mga ordinances. Lahat po ng batas sa Pilipinas ginagawa sa pamamagitan ng political process. Yes. Okay? Ang batas po naman natin hindi naman sang-ayon sa batas ng Diyos o kaya batas ni Kristo. Batas po ng tao 'yan. Okay? So, pati yung mga ordinances sa barangay, dumaan po yan sa political process. Hindi tayo makakaano dyan. Pero even the political process recognizes churches. Amen. Hindi ba mas maganda yun? Opo. Imbis na in a negative aspect, ito'y naiaayos natin. Alam niyo, meron pa mga nadidebate, nag-aaway sila. Sabi ko, hindi naman kailangan pag-awayan to eh. It's just, an acceptance of what realities are. Kahit galit po kayo sa politiko, o kaya galit kayo sa political system, hindi po tayo pwede magkaroon ng batas. Sana meron tayong lawyer dito, no? Na hindi dumadaan sa political process. So, kinakailangan, even alam mo, educational process. Galit ka ba sa educational process? Lalaki yung anak mo, gagraduate, dumaan yan sa educational process. Di ba? Yung scientific process sa ating health, dumadaan din po tayo doon. Hindi naman tayo galit dyan. Kahit may mga galit sa mga bakuna, ganyan, for example. Pero iniintindi po natin, nirerespeto natin. Di ba? Well, what do you say sa comment kong yan? Pastor Proby, ikaw. Wala na po akong may dagdag, Bishop. Very exact yung nyo, except that talagang sa punto naman of all the politics in the world, we are blessed na yung politics natin sa Pilipinas ang kumilala dito sa ating pananampalataya. Okay. For however na ganun yun. At hindi naman natin ginagawa ito para, didiktahan natin ng gobyerno or what. No? Naniniwala tayo na, well, the state should run itself. Yes. And our churches should also do that likewise. Tama ba? Tama po. Tama po. Kailangan kasi nagkakaroon ng maayos na ugnayan. Hindi naman tayo separated as an individual kasi we live in the government. In fact, ito sa growing natin, yung sense ba na pag binasa mo itong batas na ito, lalo tayong mag-build ng ating ministries para yung mga kabataan natin would make sense sa lipunan. Tama po. Sabi dito that instill academic excellence and build character and yan ang kailangan ng ating mga businesses, yan ang kinakailangan ng mga ahensya ng gobyerno, yan ang kinakailangan. Ibig sabihin, yung mga nag-aaral natin mga kabataan, mas lalo nating nalilid sila into, contributors to society. Yes. Di ba? Opo. Ano pa ang hahanapin? Hindi ko naman binibida po yung natin. Pero the thing is, our faith and this law should propel us into, a situation where we can rise above many of our problems. Yes. Yeah. Rise above. Di ba? Ano palagay nyo? Lagi kong iniisip yung rise above myself, rise above yung mga issues. Of course, yung ating theme is do that which is good, pero in-specify po ninyo kung ano-ano yung mga yan. Yeah. Diba? So, regardless of your preference, regardless kung sino yung influence mo, of course, for the longest time, yung mga influences natin sa mga nauna sa atin, minsan yun yung nagkakos ng division sa atin. Pero itong in-emphasize natin dito sa tema natin this year are things na
ginagawa natin kahit ano pa yung influence natin before or ano ba yung preference mo na ginagawa mo sa iyong gawain. Oo. Whatever music you use, whatever kung ano yung kaparaanan ng inyong worship, but when it comes to doing what is good, yung nasa Bible, ginagawa natin Okay. lahat yan. Hindi tayo pwede magkontrahan dyan. You being pastors yourself, medyo mabilis ang ating oras, no? What does the National Baptist Day, make sa inyo as churches? Does this law and the celebration make you better churches? Yeah, of course. Pastor Proby, tumatango ka eh. Vigorously. Go ahead. Yes po. Actually po, Bishop, I can highlight probably, let's say, 3 simple words. No po? Speaking of how this celebration and this law would positively impact our Baptist churches. I think one is faith. Kasi it gives us a reason, although without which we can still celebrate our faith, but it gives us all the more reason to stand out sa ating pananampalataya and to, sariwain yung ating rich heritage bilang Baptist faith. The second word that comes into mind is the word fellowship. There could be any other reasons that would draw churches to come together, pero this is a very solid cause and reason for Baptists to come together. And thirdly, I believe, looking forward, yung focus. Mas na-remind tayo kung ano yung calling natin, yung dedication natin sa evangelism, sa discipleship, Amen. and in serving our country. Baptist na Baptist nga ito si Pastor Proby, 3 F kagad yun. Oo. Pastor Arnel, please. Malaki pong impact nito sa ating churches. Kasi yung nabanggit ni Pastor Proby dun sa fellowship, mas lalong na-ignite yung camaraderie, spirit of camaraderie as a Baptist churches in our municipality. Kasi we reach people na sa pagkaroon tayo ng celebration, na yung iba, sobrang hindi sila nag-join, pero naintindihan nila yung batas. Naintindihan nila yung paano ni-recognize ng government, ng state, ang mga Baptist, mas lalong na-boost yung kanilang moral na, mas lalo nating tayong pakita ng magiging salt and light tayo sa community. That's great. Yung pagiging catalyst natin, hindi mag-stop in the 4 corners of our vicinity. Yeah, Pastor Ray, quickly. Sa akin naman po, the same pagdating sa gawain, pero meron din po sa akin personal na very deep kasi last year, 2024 na National Baptist Day natin, first time tayo nagkaroon sa Rizal, tapos si Pastor Bing yung naging speaker. Oh, yes. Tapos, ako naman, hindi naman ako talaga yung nakikipag-fellowship sa mga ibang pastor, even though matagal na akong assistant ni Pastor Bing. Pero yung preparation for that, nag-open sa akin ng opportunity, like sinasabi kay Pastor Arnel, even kay Pastor Bong, at iba pa mga kapastoran. Etong lahat ng mga pastor na tumulong sa preparation noong 2024, sila yung naging kaagapay ko nung si Pastor Bing ay umuwi na sa Panginoon. Na para sa akin, iniisip ko, kung hindi nangyari iyon, baka hindi na rin ako nagpatuloy sa gawain. Talagang malalim na personal yun. Yan yung lagi ko sinasabi, even for those who are against, no? Sabi ko, huwag niyo ako kukontrahin kasi ano yun, sa akin, personal to eh. Tama. Diba? Of course, nandun yung spiritual na aspect, pero hindi ko Sino makikipagtalo dyan sa iyo? Talagang malalim na nagagalingin mo. Ako naman, simple lang. As a Baptist leader, this brings about yung reality and the truthfulness of God's Word sa ating mga churches. Okay? Just do as what the Bible says. Do that which is good, and you will have the praise of everyone around you. At gusto ko pa rin pala magpasalamat sa inyo, Bishop, kasi kayo yung naging susi para si Pastor Bing ay mag-preach doon sa National Baptist Day Rizal. Amen. Okay. So looking forward tayo to a very successful celebration. Naka-live Besa. din tayo niyan, Bishop. Magla-live din tayo dito sa niyan. GCTV. Lahat po ng celebration. Oh, yes. Nako, madami ito. Wag po kayong aalis. Magbabalik ang ating Lighthouse Cafe. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kultura ang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self.
Sa pagpapatuloy ng ating National Baptist Day 2025 special episode, Erica, magandang mapag-usapan din natin ang mga paghahanda na ginagawa dito sa ating Lighthouse Ecclesia para sa special celebration na ito. Yes, tama Gabi. Actually ako, mula pa nung sinimulan natin itong pag-celebrate ng National Baptist Day, even yung celebration of the 120 year of Baptist ay naging involved na rin ako dito sa planning at lalo na yung mga AVPs for promotion dahil yung malaking event na to at nais natin na lahat ng mga Baptist as much as possible, mga churches and leaders sa ating bansa ay makiisa sa pagdiriwang na ito. Yes, and of course, nandito Ayan, rin kami. May guest pala tayo Gabi. Celebration nga ito. What a new year. Dahil special nga itong ating episode for tonight. At syempre, para naman din sa akin, malaking privilege ang recognition na ito sa ating bansa, ng ating batas, sa contribution ng mga Baptists dito sa ating lipunan. No? Kasi, syempre, me being someone na lumaki sa isang Baptist church, sa Lighthouse Bible Baptist Church, alam mo yun, one thing na alam natin ay very strong ang Baptist is that we are really good and blessed to proclaim the gospel and of course proclaiming the evangelism no sa ating Panginoong Jesus. Yun talagang isa sa pinakahalagahan natin bilang Baptist. Tama, Antoinette. Alam mo, I agree. Dahil ang tunay nga na pagbabago ng isang tao ay nagsisimula sa isang puso na binago ng Panginoong Jesus at ng kanyang salita, of course, nang tayo ay tumanggap sa kanya at maligtas. At isa pang very strong ang mga Baptists ay ang education. Alam niyo ako, galing ako sa Lighthouse Academy. It's under the ministry of our church. At itong Lighthouse Academy, isa sa slogan talaga niya is laging angat, excellence. And not just excellence when it comes to studies or academics, but excellence, may kita mo yan even sa mga graduates. So, they're excellent sa community, sa kanilang part, kung nasaan silang field ngayon ang kanilang expertise. Alam mo, maganda pala na apat tayo dito. Oo nga, lagi na lang. So, na-mention ni Antoinette very passionately na evangelism, tapos si Harvey naman about education, no? The final E to complete yung ating is edification of our fellow countrymen. No? Yung sinasabi nga ni Bishop lagi na parang we also contribute as Baptists to nation building. No? As simple as basic yung pagsubmit na lang sa authority, pagsubmit sa law, pag-follow ng mga batas, to even yung doing excellently sa ating mga workplaces, sa ating education, to even yung ating contribution and influence sa ating mga local government, sa ating community, sa academe, sa lahat, no? Where there's an opportunity to make our presence and our influence known and felt, talagang gagawin natin bilang mga Baptist. So, since medyo marami akong sinabi, i-manage ko naman ngayon yung ating reflection, no? Bakit ba mahalaga na tayo makibahagi dito sa ating National Baptist Day celebration? Siguro simulan ko na, Gabi. Yes. Kasi, yun nga, yung naalala ko, naging celebration natin is yung 2020. Pero actually, hindi pa talaga siya yung celebration of the NBD law itself. Kasi nung time na yun ay hindi pa pasa itong RA 11897 or yung National Baptist Day Act. So, pero yun, doon nag-start yung, kumbaga, parang pagko-convene natin as Baptist as we celebrate yung 120 year of Baptist. And then yun, dahil nagka-pandemic, so medyo parang nagkaroon ng delay doon sa mga susunod na celebration. Pero nung naging batas na siya, yun talaga yung simula na talagang dapat nating ma-celebrate kasi nga batas na siya. And so we follow the law as we follow din nga yung authority. So kaya nag-start yung celebration natin as we celebrate the second Thursday of January as the National Baptist Day dahil yun din yung nasa batas mismo. Yes. I remember in 2020 yung sinasabi ni Bishop Ruben, about 22 Bible Baptist groups yung naki-celebrate doon sa atin. And napuno talaga natin yung SMX Oh, nun, Gab. Antoinette? Yes, susugan ko rin syempre yung sinabi ni Erica na dahil batas na siya, I think isa sa mga laging binabanggit din ni Pastor, yung pagkakaroon natin ng batas ay isang opportunity siya actually na dahil kilala na siya, parang recognition talaga siya hindi lang
sa atin among Baptists na nag-exist ang mga churches natin. But even our government, 'di ba? Parang wala silang magagawa but to recognize this law. And sabi nga ni Pastor, opportunity siya, hindi lang ma-recognize kundi kapag ka second Thursday na of January, 'di ba? Yung tayo bilang mga Baptist churches or pwede na nilang parang gawing parang platform na ito po meron kaming event, pwede namin kayo maimbitahan sa aming mga lugar para mag-celebrate, and then doon na natin pwedeng maipasok kung ano yung gusto nating ibahagi sa kanila, whether it be evangelism or yung ibang mga activities related to that, like mga yun nga pang nation building, kung ano man yun na maaari nating gamitin as as platform. So talagang napakalaking opportunity siya na ma-share natin ang salita ng Panginoon na felt and talagang seen and recognized yan nga ng local governments, yan from the barangay to the national government. So yan. Thank you, Anthony. Pass the on to Harvey. Actually, just going back to the basics, kung na-recognize natin yung pagiging Baptist natin, now ito, na law na siya, we're recognizing us being Baptists as Filipino Baptists. So, ando na yung sinasabi natin na we are respecting the authority, we are acknowledging. So, kung ito, binigay na sa atin yung chance to be together as not just an ecclesia, but group of churches, group of Baptists, mapapakita natin doon how we are united as believers. And mapapakita rin natin doon na kung ano-ano na yung mga katulad kanina, from the education sector, may kita natin sino-sino na ba yung part ng education sector, ano-ano na ba yung contributions ng mga Baptists when it comes to this industry, and so on and so forth. So napakaganda talaga na maging part tayo of this celebration. Ako, ang gaganda ng mga sinabi na ako, personally, parang it amplifies our identity as Baptists, you know. Kasi ito national na eh. So there's a national recognition of biblical Baptists. Otherwise, parang yung iba nga hindi pa alam kung sino yung mga Baptists. No? But here we are, you know, having that set date, second Thursday of January, and being recognized by the government, by national government, in mga sinabing yung mga local governments. But we also know, sabi mo, Harvey, yung term na united, there will be challenges, no, sa pag-organize ng ganitong mga celebration and events. From your experience or from what you've seen and from what you've heard, ano yung mga challenges na yun? Siguro I have mine or two, not so much na masasabi. I think it's best to answer would be sa Eric. I think nakikita niya lahat ng presentations. This is how we're gonna do it. Yeah, because she knows the history rin of since 2020. Hindi, siguro top of mind, Gabi, ang naaalala ko talaga. And yun nga, coming na from dun sa mga naging past meetings, kasi like, yan being the Secretary of Bishop, kasama ako dun sa mga meetings ng mga nag-organize. So, we deal with different pastors and leaders. Siguro yung nakita ko talaga is, parang inisip kasi nila, it's just an event of one, or it's just for the benefit of one. Maybe one church or one person, ganyan. Pero dito, dahil nakita natin na it's already a law, sinasabi nun talaga na it's National Baptist Day. And syempre, pag sinabing national, it's not just one church talaga. Pero makikita natin talaga na meron ng, kumbaga, right yung every Baptist to celebrate. So, hindi man siguro nila parang prefer to celebrate with other, kasi like ngayon, we do it by region. So, if you're, kunyari, Bicol, so they have one celebration in Bicol. So, pero if they parang prefer to celebrate on their own, pwede rin siya as long as they celebrate. Kasi yun nga, how can you call it national kung hindi magse-celebrate yung buong Pilipinas? Nire-recognize na nga siya sa buong Pilipinas. So, I think yung best way din na na-address yung issue na to is we focus kung ano ba yung talagang, masasabi kong pinaglalaban natin. So, ano ba yung pinaka-theme natin, which is doing which is good. So, yun yung naging theme natin ngayon. And doon natin siya in-align na we will not talk about our differences, but we will talk about where we can unite as Baptists. Yes! Very good. Okay, sana nasagot ko naman ang tanong. Pwede ka pala sa lower house. But I remember, reflecting back lang noong 2024, last year during the National Baptist Day celebration nga,
one of the parang challenges in preachings was about a house divided cannot stand a call to unity. Yeah. So, and that was off from Mark 3, no? So, it just goes to show na talagang kailangan magkaroon ng unity, because even the point about evangelism, about the Word of God, yun yung nag-unite sa atin. So, all the more that we should be united dito sa celebration na to. And kanina lang, yung sa ating What's Brewing, I was so blessed do sa mga testimony, and even sa social media, I'm sure naka-monitor ka. Follow. Yung how the different churches, you know, are preparing, organizing, jointly planning. Nakikita natin, what a beautiful sight, yung mga 8, 10, 12 churches, may joint choir, may mga orchestra. I'm sure involved din kayo doon, no? Kaya segue na tayo doon, Antoinette. Ano ba yung mga preparations sa ginagawa natin? Yes, of course, no, dito sa atin, sa Metro Manila na celebration, and especially sa Lighthouse, kasama yung iba't ibang mga churches, we are preparing good music talaga na, syempre parang yung beloved songs natin as Baptists, no? Pero syempre kami bilang part ng Lighthouse Chamber Orchestra, talagang pinag-iigihan. At ang nakaka-excite doon, yun nga, hindi, yun nga, hindi lang LCO ang involved doon. Kasama na natin yun sa Metropolitan, Pasig, and other, Blue Ridge. And of course, ganun din yung sa choir. Hindi ko nga lang alam how many voices yung nasa choir. 200. Ayun, more than 200 voice choir. So, at syempre, yung hinahanda natin for, hindi lang siya music na para tayo ay makapag, yun nga, mag-lift ng emotions, ganyan. Kundi yung music na yun, syempre, is Bible-based pa din. Very foundational pa din sa salita ng Panginoon, which is something din na strong ang Baptist. So yun. And of course, meron ding mga AVP promotions. Yes. And Preparations for the live stream on For the live stream. yes. So, I'm sure excited ang lahat, no? It's just a couple of nights and days na abangan po natin. We're praying for a good, for a victorious, and for a united celebration ng ating National Baptist Day, no? Check niyo po ang ating official Facebook page para kayo po ay updated sa mga details nitong ating NBD or National Baptist Day. Patuloy po ang ating pagpapala. Pakinggan po natin si Bishop Ruben sa Hebrews. Sa bawat araw na sa ating pinagkaloob, ibang napapansin mga tao sa paligid. Naisip na ba natin sila'y tulog? Maging pagpapala sa isang paraan. Magpapala
sapat mo ba maging pagpapala? Pagpapala tayo maging pagpapala tayo maging pagpapala tayo maging pagpapala niya'y tunay. And welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayo na bigyang daan sa ating mga buhay, sa ating mga churches. Ano po? Ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sa pagdiriwang po ng National Baptist Day sa Huwebes, January 9, ay meron tayong temang Do That Which Is Good. And of course, hango po ito sa Romans chapter 13. Subalit, what is the good that we should do? Mas maganda po yung sinabi ni Apostol Pablo para mayroon tayong clarity kung ano yung good that we should do. Doon po sa 1 Timothy chapter 2, ay sumusulat po si Apostol Pablo kay Timothy. Si Timothy po ay hindi lang niya prodigy. Si Timothy ang naging pastor ng pinaka-mother church, no? Sa lahat ng mga churches sa buong Asia Minor noong araw. Sa Asia Minor, nandiyan ang Colossae, nandiyan ang Laodicea, nandiyan ang Smyrna, nandiyan ang Pergamos, ano po. At nanggaling lahat po yan sa church doon sa Efeso. Kung baga, ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila ay, for whatever you would be and how you would be as churches, ito ang gagawin ninyo. Kaya ang sinabi ni Apostol Pablo ay, I exhort therefore that, first of all, sa lahat ng bagay, ang inyong mga churches, lalo na ang Ephesian Church, no? Ito ang unang gawin. Una, well, 4 po ito. Parang fourfold sa lahat ng una. Okay? Ang una ay supplication. Sa Tagalog, ang sabi diyan ay manaing o dumaing. Yan po ang ibig sabihin ng supplication. Pangalawa, prayers. Manalangin. Pangatlo ay intercessions. Ang magandang salita po sa Tagalog ay mamagitan. And of course, ang ika-4 ay magpasalamat. O, 4 na eme po yan. Sa English, supplications, prayers, intercessions, and give thanks. Sa Tagalog, manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat. At ito po daw ay gagawin para sa all men, lahat ng tao. Kumbaga, sa Pilipinas, lahat ng Pilipino. Pero hindi lang po lahat ng Pilipino. Sapagkat doon sa verse 2, ang sabi for kings. Aba, ang nasa poder po ng kapangyarihan. And then hindi lang po iyan. Ang sabi for all that are in authority. Ang lahat ng may tangan na kapangyarihan. Abay, ito po ay sumasaklaw na sa lahat ng uri ng pamamahala hanggang sa mga local government na kung saan naroon ang ating mga churches. Okay? At ang sabi ni Apostol Pablo, that we may lead a quiet and peaceable life. In fact, he included himself, that we may lead in all godliness and honesty. Hindi po ba't yun ang ating gusto mangyari sa ating bansa? Na tayo ay mayroong buhay na payapa at mayroong kabanalan at mayroong katotohanan. Ano po? Honesty. And then doon sa verse 3, ang maganda po ito, ang sabi, for this is good. At hindi lang, acceptable in the sight of God, our Savior. So, yung fourfold po na yan, isang gawa lang po yan. Hindi binabawasan. Okay? Manaing, manalangin, mamagitan, magpasalamat. This is good and acceptable in the sight of God, our Savior. And so the challenge is this. Sa atin pong pagiging mga simbahan ng mga Baptist, ang tawag natin mga eklesiya, mga congregations, magkaroon tayo ng pag-iingat. Simula na po na tayong lahat ay dumaing para sa ating bayan. Sa lahat ng kalalagyan ng ating bayan. Marami po tayong issues. Politically, peace and order, food security, health, maraming issues. Dumaing po tayo sa kabuuan ng ating bayan. And then, ang sabi, manalangin. Manalangin tayo para sa kaligtasan ng ating bayan. Ng lahat ng Pilipino. Pangatlo, maganda po ito, mamagitan. Maganda po na bagay na ang mga
nang lalait, nag-aaway, nagbabangayan, mamagitan po tayo. Mahirap na ministry po yan kasi mas madali po yung mapag-away, yung maghiwalay. Pero yung mamagitan, this is a very privileged, very honorable ministry. And of course, hindi po natin magagawa yan kung wala tayong pasasalamat. We always need to give thanks to God. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. This is the good thing and acceptable to God. Yan ang gagawin po natin sa National Baptist Day. God bless you all. And thank you so much for joining us sa ating episode ngayon na kung saan pinag-usapan po natin tungkol sa National Baptist Day. Yes po, Bishop. At nagpapasalamat po tayo sa ating mga guests. For tonight, sina Pastor Ray Escrupulo, Pastor Arnel Bon, and Pastor Provi Cadalina. And you can rewatch and share our episodes from our Facebook page and YouTube channels. Just look for Lighthouse BBC, Great Commission TV, or GCTV Asia. And make sure to like and subscribe. At para naman po sa mga on the go, mayroon po tayo podcast sa Spotify. Hanapin nga naman po ang Lighthouse Cafe. You can listen to our episodes anywhere you are. Sa mga original songs din po natin sa Melodies for Mission, nandiyan din po yan sa Spotify. Search for original compositions po ng Lighthouse Bible Baptist Church. At huwag niyo rin po kakalimutan ang ating Lighthouse Spectrum app. Marami pong features yan na video content, insight, ebooks, and of course, ang episodes po ng Lighthouse Cafe. Kaya download niyo na po dahil libre po yan sa App Store. At shoutout po sa ating mga magiting at faithful na tech team. Hindi po magiging posible ang ating weekly live broadcast without this team. Nandyan po si Sir Edwin Ballesteros, Rina Abante, Jed Gamboa, Erin Joy Abante, Ia Alcid, Zeph Gabriel, ang ating teleprompter. Shoutout din po kay Miss Emily Ballesteros, Miss Daisy Ku, and Miss Malu Inerino. Ganon din sa ating mga behind the cameras. Diyan si Jeff Cutie, Kuya Chris, Kuya Leo, and Kuya Jack. At salamat din po sa ating mga ministry partners. Very faithful po since before and ngayon po 2025 na po ang Four Gospels Catering Services para po sa ating dinner tuwing tayo po may live broadcast. And of course, ang Hub 105 and Haircutters Republic. You can visit their branch located at Q Plaza Mall, Cainta, Rizal. At meron pong happy birthday. Happy birthday. Ayan. Dito sa ating mga host po, happy birthday po kay Mr. Harvey Gamboa. Ayan. Happy birthday, Harvey. Ayun. Ayan, nagpa-cake pa. Happy birthday. Salamat po kay Kuya Sid. Yes. Your vision, your cake. Oh, mag-wish ka na. Ayun. Yes. Okay. Ayun. Happy birthday, Harvey, from all of us. And join us again Monday next week, same time, 8:30, for another live broadcast ng ating Lighthouse Cafe. Where good things happen.